Mangkukulam ka ba, Eric Rojas? Yan ang tanong ng maraming mga tao sa akin dahil nga alam ko ang maraming mga bagay tungkol sa pagkukulam. Kung kaya maiintindihan ko ang mga tao kung bakit nga nila ako tinatanong na ganyan. Nagtuturo ko sa mga tao sa kung ano yung ginagawa ng mga mangkukulam para gawin ang iba-ibang klase ng kulam katulad ng kulam sa manika, kulam sa manok at iba-iba pang mga gamit na hindi na nga kulam yung tawag kundi barang. Halimbawa gagamit ka ng insekto. Lahat ng ito ay halimbawa ng mga mahiwaga, kababalaghan o spiritual na mga atake. Ang tanong ngayon ay, paano nga nalalaman ang mga ito at ginagawa ko ba ang mga ito? Ang simpleng sagot dyan mga kapatid, handa na ba kayo sa sagot ko? Baka marami na kayong naghihintay nga sa kung ano yung sasabihin ko tungkol dito. Kung kaya sabihin ko, drum roll please, hindi ako mangkukulam. Isa akong manggagamot o tatawagin yung albularyo pero hindi naman herbs lang yung mga ginagawa ko dito kundi yung mga mahihiwagang mga paggagamot sa mga sakit. At nalalaman ko syempre kung ano yung kulam kasi kailangan malaman natin kung ano nga ang mga gagamutin natin para magamutan natin ang mga ito. Gaya ng sinasabi ko sa ibang mga video ko na para nga ikaw ay maging malakas na manggagamot ay kailangan mo malaman ang lahat ng iba-ibang mga bagay tungkol nga sa mga sakit na spiritual at kung lumalakas nga ang kapangyarihan mo bilang isang manggagamot dahil patuloy ka nga sumusunod sa landas ng kabanalan ay lalapit sa iyo ang mga tentasyon para gumawa nga ng mga kasamaan. Ang lahat ng mga kaalaman na tinatawag natin na lihim na karunungan ay kusang malalantad sa isang manggagamot na seryoso sa kanyang pagtuklas sa spiritual na katotohanan. Nasa sa kanya na kung ano ang gagawin niya doon sa kaalaman na yan na binibigay sa kanya. Sa kaso ko, tinuturuan ako sa lahat ng mga ginagawang pamamaraan ng mga mangkukulam at mambabarang, aswang, or ano pa man na mga kababalaghang nilalang ayon sa kung ano yung kailangan kong gamutin sa panahon na yon. Siyempre, gaya ng sinasabi ko, meron akong asawang puting engkanto na mataas na engkantadang reyna na ang pangalan nga niya ay si Rose. Isa siyang makapangyarihang diwata na tinutulungan nga ako para gawin ang mga iba-ibang panggagamot na ginagawa ko at para makatagumpay ako sa misyon ko habang nandito pa ako sa mundo ng tao. Ang misyon ay simple lang naman yung magpakabuti hanggang sa katapusan, yun lang. Kasama na din dito na inatasan ako ng manggamot at makakuha din ako ng pera mula sa panggagamot ko para makasuporta sa aking misyon. Gayunpaman, kahit nga hindi ako nang kukulam ay pwede akong gumawa ng tinatawag na pagsindi ng kandila or pagdagkot sa santos. Ang kaibahan kasi ng pagdagkot sa santos or pagsindi ng kandila ay gumagawa lang tayo kung ano yung karapat-dapat at hindi tayo sumosobra sa kung ano ang pwedeng singilin na hostisya or utang sa mga taong nagkasala. Ang kulam kasi at barang iba pang mga witchcraft or sorcery ay pwedeng gawin ng kahit sino sa kahit sino. Kumbaga, kahit may kasalanan or wala ang isang tao ay pwede siyang kulamin ng isang tao na marunong mangkulam at pwede niyang sobrahan siya yung magdidikta sa kung gaano kagrabe yung magiging pamarusa na yon. Pero kung magsindi ka ng kandila, magdagkot ka sa santos na humihingi ka ng tulong sa mga santo katulad nga ni Señor San Antonio de Padua na sa pag-record ng video na ito ay bukas na ang kanyang feast day kaya happy fiesta kay Señor San Antonio de Padua. Siya ang pinakasikat kasi na santos na dinadagkutan or sinisindihan ng kandila para humingi ng tulong na mapatupad ang hustisya ng Diyos Ama. Siyempre, ang dinarasalan pa rin natin ang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat tapos humihingi lang tayo ng mga tulong sa mga santos na may hawak lang sa iba-ibang kapangyarihan at department ayon sa kung ano ang binigay sa kanila ng Diyos. Kaya nga mayroong mga iba-ibang patron saint para sa iba-ibang bagay. At si Señor San Antonio de Padua nga ang inatasan para doon sa pagtulong sa mga inaapi na mga tao. So, nandyan na nga yung pagsingil sa mga utang, yung pagkuha sa karampatang hustisya, or pagpapakonsensya nga sa isang tao na nagkasala. Kung kaya siya ang palagi kong sinisindihan ng kandila at kaya nga ako nagpapapieste sa kanya kasi siya yung palagi kong hinihinga ng tulong para gumawa ng karampatang hustisya sa mga tao. Alam nyo mga kapatid, kahit na ako ay isang misyonaryo at nagpapatuloy nga sa landas ng kabanalan, ay nagagalit din ako. Pero ang galit ko ay ibang klase dahil yung sa akin magpapasensya ako. Pero kung umabot na sa punto na sumobra na ang kasalanan ay magsisindi na ako ng kandila. Hindi ko na kailangan kausapin yung mismong tao na yan. Kung halimbawa ay hindi ko siya makakausap ng maayos tapos wala naman siya sa rason or sa tamang pakikipag-usap, dadaan ko na lang talaga sa pagsindi ng kandila. Ang maganda dito kasi walang tao na makakaalam kung ano ang ginawa ko. Kahit na makakita ang mga tao ng kandila na nagdarasal ako, halimbawa sa mga ritual, ay wala naman silang masasabi na masama ang ginawa ko kundi nagdasal lang ako. At nagdasal pa ako sa Diyos Ama at sa mga santos
na matulungan ako para makuha ang karampatang hustisya. Iba ito kaysa sa kulam kasi yung kulam nga gaya ng sinasabi ko ay pwede halimbawa patayin mo ang isang tao kahit na hindi naman siya karapat-dapat na mamatay. Kung halimbawa ay daraan tayo doon sa tinatawag na San Anton or di kaya yung paghingi ng hustisya sa mga santos na pinapunta sa Diyos amang makapangyarihan yung dasal na yon, hindi tayo sosobra sa karapat-dapat. So halimbawa ay karapat-dapat lang na magkasakit yung tao na nagnakaw sa akin, ay pwedeng hanggang doon lang sa sakit ang ibibigay kasi ang Diyos Ama at ang mga santos ang magdedesisyon sa kung ano ang mangyari sa kanila. Pero kung halimbawa ay sapat na ang kasalanan ng isang tao na mamamatay siya, ay yun, mamamatay din sila. Pero hindi ako ang nagdesisyon sa kung ano ang mangyayari sa kanilang paghusga. Ang Diyos pa rin ang makakahusga sa lahat ng mga tao at tinutulungan siya ng mga santos, tinutulungan tayo ng mga santos para mas mabilis nga ang paghusga na yon. At yan ang ginagawa ko para sa sarili kong kaso sa mga tao na nag-aargabyado sa akin at pati dun sa mga tao na humihingi ng tulong sa akin na kliyente, ganyan ang ginagawa kong pagdasal para sa kanila. Hindi ako nagkukulam or nagbabarang kasi ang mismong mangkukulam or mambabarang kasi ang maghuhusga sa kung ano yung ipapataw na parusa. So kung halimbawa gusto ng kliyente na nagpakulam na patayin yung tao na kinukulam, ay pwede niyang patayin kahit na walang kasalanan yung mismong tao na yon na pinapatay. So halimbawa ang kriminal ay gusto niyang pagtakpan yung sarili niyang mga kasalanan, ay pwede siyang magpakulam sa isang mangkukulam para patayin yung biktima niya para hindi na makapagsalita. Siyempre kasi para patahimikin na wala ng testigo sa kung ano yung ginawa niyang krimen or hindi na maniningil ng utang. Yan kasi ang mga kaso na pwede ring tanggapin ng mga mangkukulam, pero ako ay hindi ako tumatanggap ng ganyan kung halimbawa ay yung mismong kliyente ko ay ang may kasalanan. Kasi ang ginagawa ko ay ang pagdasal or pagsindi ng kandila sa Diyos Ama na pinadaan nga sa mga santos at sa kaso ko na palagi kong hinihinga ng tulong si Senior San Antonio de Padua, kailangan ang tao na mismong sisindihan natin ng kandila ang may kasalanan. Kasi kung halimbawa yung kliyente ko yung may kasalanan pala, tapos nagsindi tayo ng kandila, ang matatamaan yung kliyente na may kasalanan. So dapat siguraduhin natin na kung sino ang may kasalanan, yun yung sisindihan natin ng kandila. Kasi ang pagsindi ng kandila sa Diyos na pinadaan sa mga santos at kay Senior San Antonio de Padua sa aking kaso, ang tatamaan ay ang may kasalanan. Ang kulam at barang ay pwede pang gamutan. At yan nga ay yung mga ginagamutan namin dito sa Eric Rojas Life Coaching Services. Nanggagamot kami ng iba-ibang mga spiritual na atake at kasama na yung kulam, barang, usog, aswang at iba pang mga spiritual na atake mula sa mga maligno, kaluluwa, itim na engkanto at iba pa. Pero kung halimbawa may kasalanan talaga ang tao na sisindihan natin ng kandila tapos nakasindi na tayo ng kandila, napapunta nga sa Diyos Ama na pinadaan sa mga santos, lalo na kay Senior San Antonio de Padua, kaya nga tinatawag na San Anton, ito ay hindi na to magagamutan ng kahit sino. Hanggang kamatayan na dala-dala ang parusang ito. Dahil dumadaan tayo sa kung ano ang karapat-dapat na ayon sa kalooban ng Diyos. So hindi ako mangkukulam, pero ako ang taga-disiplina ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi binigyan ako ng ganyang kapangyarihan noong nagpasensya ako na may nagnakaw sa akin ng malaking halaga. At yon ang paraan para makuha ko daw ang hustisya. Magtiwala daw ako sa Diyos amang makapangyarihan at sa mga santos, lalo na kay Senior San Antonio de Padua. Mangkukulam ba ako? Hindi ako mangkukulam. Ako ay isang ritualista na isa sa ginagawa ko nga ay ang nagdidisiplina sa mga tao ayon sa kalooban ng Diyos na pinapadaan nga natin sa mga santos, lalo na kay Senior San Antonio de Padua. Salamat mga kapatid. Ingat tayo lagi. At gawin lang natin kung ano ang kabutihan para hindi tayo masindihan ng kandila. Salamat kapatid at God bless.